Hello Aquarius! Kamusta? Welcome dito sa iyong second week of January reading, January 7 to 14. Yan, ito yung ating silip. Kung ano ba tong mga energies na meron, yung overall energy, surrounding energies, challenge, possible outcome, love life, and then yung pinaka-closing message or advice para sa iyo. Kung bago ka dito Aquarius, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Malaking tulong yan sa pag-grow ng ating channel. Pati na rin yung aking Facebook page. Paki-like and follow na rin. And regarding personal readings, mag-message directly po kayo sa aking Facebook page. Yun lang po yung mga ine-entertain ko. Sorry, hindi po ako nagre-reply sa mga comments, no? Kung nagtatanong kayo magkano, hindi ko po yun pinopost doon. Okay? Ayan. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Means a lot to me, pati na rin po sa aking Facebook, Instagram, and TikTok. So, yung mga free readings natin, guys, ginagawa ko po yan kapag nagla-live ako. Ayan, madalas po sa Facebook, or YouTube, or TikTok, or Instagram. And thank you so much pala doon sa mga bagong members ng ating channel. I'm so sorry sa sobrang kabisihan ko po. Hindi ko po napapansin yung mga bagong members. Pasensya naman po. Pero yun na nga, supposed to be, kung may mga members. Dati kasi may mga members ako, tas nawala sila kasi ilan lang naman siguro sila na lonely. Ayan. Pero nagbibigay ako at least ng weekly reading sa mga members. Kaya kung i-renew po ninyo yung membership ninyo, every month, no? Pwede kayong may reading sa akin every week. Pero hindi po individual yun na hindi ko po isa-isang ginagawan ng reading yung bawat member. Siguro, mauubos naman po yung time ko, no? And hindi na rin po yun. Isang lang, kumbaga para sa lahat ng members, no? So, makikita nyo lang, members only. So, makikita nyo sa aking YouTube page. So, kung member ka yun, may mga reading kayo doon kung member ka. Hindi kanya-kanya, kasi iba yun. Pag kanya-kanya personal reading, may bayad po yun. May bayad po talaga ang personal reading kasi services po yan. So, yun, na-explain ko lang para dun sa mga hindi nakakaalam ng membership. At kung member po kayo ng aking YouTube channel, i-inform nyo lang po ako pag magpapa-personal reading kayo sa aking FB page. Meron po kayong discount. Yan, sige. Hindi ko nasasabihin kung ilan percent, pero meron. Kaya kung member kayo at ipapakita ninyo yung proof na member kayo, pwede po kayong pag nag-book kayo ng personal reading sa akin sa FB page, ayan, bigyan ko po kayo ng discount doon. Hindi naman malaking discount, syempre, malulugi naman po tayo pagka ganun, pero at least meron, di ba? And may mga weekly kayo na reading. As members, para sa lahat na ng members yun, hindi isa-isang member yung ginagawan ko ng reading, ha? So, ayan. Let's continue, Aquarius. Kunin muna natin yung overall energy mo. You have a change in the wind. Nako, so may mga unexpected changes. Mga unexpected na pangyayari. Biglang magbabago yung ihip ng hangin, Aquarius. No, all of a sudden, may change of plans, may mga aberya, may mga pagbabago ng kung ano-ano, isip, pagbabago ng direction, ng mood, marami. Basta, this pertains to anything na parang disruption at biglang pag-shift, pagbabago, pag-iiba ng kalagayan, sitwasyon. No? Ayan. So, expect mo may mga ganyan ngayong second week para sa iyo. You also have the Moon card. This is Pisces energy. Strong energy ng Pisces. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Yes, strong energy ng water sign. You also have Queen of Cups. Pisces energy, malamang sa malamang. Okay. So, mga malalakas na energies dito, sasabihin ko sa iyo. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces. Lakas ng energy ng water sign. 3 cards yung tumutukoy dito sa water sign. Pati sa love life mo, you have the Knight of Cups. So, pwedeng water sign yung jowa mo dito, ka-deal mo, ka-MU mo, asawa mo, etc. etc. The special person. Cancer, Scorpio, or Pisces. Pero strong energy ni Pisces yung napipick up ko.
So, this is about loyalty. May kinalaman sa loyalty. Pwede may mga issue dito about loyalty. Pwedeng may biglang nagbago. Okay. So, parang biglang nag-shift yung, energies dito. Biglang nagbago yung takbo ng relationship. Na? Yan na nga. Pwedeng ganyan yung nangyari dito sa love life ninyo. So, umpisa muna natin sa taas. May mga secrets dito with the moon card. Secrets, emotions. Okay, so pwedeng may nasa-sense ka na dito. Pwedeng nararamdaman mo na may hindi okay. Oo. Sinasabi na talaga ng gut feelings mo yan, ng intuition mo, Aquarius. Pero siguro, hindi ko alam kung tinatrust mo yung intuition mo, pero yun na nga. Hindi na ito, pwedeng nararamdaman mo na may off dito, may mali, may kakaiba, parang there's something wrong, kinukutubang ka na, yan. No? Very strong intuition. And based dito sa cards mo, you have two queens. So this is a card ng competition, dalawa sila. So malamang sa malamang may competition dito sa bandang itaas mo. At yun na nga, ang ka-conflict mo dito, ang pinaka-challenge mo is the Queen of Wands. So pwede may kalaban ka ditong fire sign. Okay? Negosyo man itong pinag-uusapan sa taas, competition ha. Sa trabaho, sa negosyo, sa relationship, kung saan man. Kasi ito naman ay general reading. Pero yun na nga, nababakas ko na nga na parang related yung mga cards mo overall sa relationship. Pwedeng doon may pagbabago rin. O, pwede sabihin na natin kung yung iba hindi kayo nakaka-relate sa love life, pwedeng sa ibang bagay ito. No? At yun na nga, pwedeng ang kalaban mo dito, fire sign. Siya yung kaagaw mo, kakumpetensya mo, katunggali mo rito. Rivalry, maliwanag. Okay? Okay. Nafe-feel ko, pwedeng ipinagpalit kayo. Hindi ko alam kung pinagseselosan pa lang ito o pinag-aawayan na. Pero nakikita ko, pwedeng female. Kung lalaki ka, kakumpetensya mo lalaki, of course, di ba? Pero kung babae ka na nanonood yan, di female yan. So, nakikita ko pwedeng mas bata sa inyo yung kakumpetensya ninyo. Mas sexy, kung lalaki, kung babae ka, yung kakumpetensya mo, mas bata, mas fresh, mas sexy. Kung lalaki ka naman, yun na nga, pwedeng mas guwapings, mas bagets. Ayan. So, may ganon. So, parang more on mababaw kasi parang umiikot sa physical yung yun yung nakikita kong reason. No? So, ayan, parang nafe-feel ko tuloy dito, parang hindi ko alam kung pinasok ka na rin ba ng insecurity dahil kung ganyan yung kalaban mo, syempre, parang na-hurt naman yung ego mo na porque ba hindi ka na ganun kabata or ka-fresh, parang ganun. So, ayan. So, syempre, naman ang laban natin dun sa mga bata, kundi wisdom. So, isipin mo na lang, dear, na hindi lang naman flesh ang importante. Yung mga physical appearances na yan, will soon, makukulubot din yan. Hindi yan forever, So, sabihin na natin, hindi malalim na basihan yung mga ganyang bagay pagdating sa relationship, sa love. Kasi kung talagang love ka, hindi yan basta masilaw sa mga ganyan. Opinion ko yun. Yun lang yung comment ko. No? Kasi lumilipas ang kagandahan eh. Diba? Kung yung mga sobrang gagandang artista nga nung panahon ng Sampaguita Pictures, hindi naman nakaligtas sa wrinkles. Hindi naman nakaligtas sa, diba, pag-age. Wala nakakatakas dun. So, kung maganda pa yung katawan mo, sa ngayon kasi nga siguro 20s ka pa, bata ka pa, pero after 20 years, di ba? Lilitaw na rin yan. Doon mo malalaman, hindi lang yung mga physical na bagay ang importante. Yun na nga. So, pwedeng yun ang reason, na-attract tong person mo dito dahil mas fresh, mas bata, mas exciting, mas sexy, mas handsome,
mas hot, yun. Yun yung nafe-feel ko. Kaya, parang may biglang pagbabago dito ng takbo ng relationship, ng samahan, yung mga bagay-bagay, from hot, biglang naging cold, no? Basta parang, naiba yung mood, naiba yung energies between you and this person. Sadly, pero yun nakikita ko. Okay? Pero ikaw, you still value your relationship with this person. Hindi ko alam kung kasal na kayo, hindi. Basta, importante dito is your feelings toward this person. Kaya nga lang, yun nga, may ganyan. Okay, may pressure din dito. The Knight of Swords is speaking about pressures. So, pwedeng may mga bagay na nakaka-pressure sa iyo right now. Pwedeng nape-pressure ka sa trabaho, nape-pressure ka sa ibang mga problema mo, mga isipin, deadlines, or pwedeng nape-pressure ka sa relationship. Ayan, kung ano man yung nagiging cause ng pressure mo dyan. Okay? Someone being immature, pwedeng may ganyan. Okay? So, meron ditong someone who is very passionate and very physical in a not good way. So, baka yung jowa mo yan, kaya siya na-attract doon. Hindi ko alam, may something sa kanila siguro na magkaano sila magkasundo. Pagdating sa physical. I mean, physical desires ha. Pinag-usapan natin dito yung appetite pagdating sa physical. Alam mo age is just yun yung sinasabi ng Page of Cups dito sa outcome card mo. Parang yung age lang yan. Sa isip lang natin. Ang pinaka-importante is ikaw yung age kasi nagsushow naman talaga sa physical yan. Pero ang importante sa atin yung puso natin. Kahit naman ba may edad ka na, pero very lively ka pa rin naman. Kumbaga magiging visible siya sa physical eye, pero pwede pa rin naman tayo maging youthful, kahit na hindi na tayo ganun kabata. Ano lang naman, perspective lang naman yun. Ewan ko yun yung nafe-feel ko sa Page of Cups mo rito. Okay? So, ayun, kung iniisip mong damatans ka na, iniisip mong gurang-gurang ka na, lolo ka na, lalo ka tatanda, yun na lang yun. No, try to be, paano ko ba express to sa Tagalog? Hindi ko ma-explain guys, ang hirap, pero may nafe-feel ako dito sa Page of Cups mo na, pwede ka pa rin maging youthful. No? Deep inside, hindi dun sa outer. Parang yun yung ibig ko sabihin. And may marireceive kang good news with the Page of Cups. So, nakikita ko, merong mga dito Pwede magkaroon kayo ng mga conversation, heart-to-heart talk. Okay? Na kung saan may express mo yung tunay na nararamdaman mo dito, no? Parang magkakalabasan ng nararamdaman ng sama na loob kung may mga nararamdaman nyo. Yan na yung opportunity na masabi yung mga totoong nararamdaman, yung totoong feelings ninyo. Okay, so nakikita ko may mga communication. No, possible na may ma-receive ka na importanteng balita dyan. O, diba? Lumilitaw dito sa love life mo. Merong tamang person para sa iyo. Okay? Pwedeng, kung may water sign dito, pwedeng water sign. Pwedeng water sign. So, pwedeng yun nga, pwedeng may nakakadil kang fire sign and water sign dito. Ito kasing water sign na sinasabi, kung meron kang current relationship at hindi na maganda yung takbo ng relationship ninyo, parang may iba ditong person na tinutukoy na pwedeng
naghihintay siya naghihintay siya sa iyo. So, sabihin na natin, baka naman may person dyan na papasok din sa buhay mo na mas deserving, mas emotionally mature, mas tatratuhin ka ng special. Kumbaga, siya yung mas compatible mo and magbibigay sa iyo ng, kumbaga, yung kung anong deserve mo na love and emotional support, caring. No, yun yung nakikita ko. May right person na nakalaan sa'yo, yun yung maliwanag na sinasabi ni Knight of Cups pagdating dito sa love life mo. At kung hindi mo yan, at kung hindi yan yung person mo ngayon, malamang, no, pwedeng may darating sa iyo. May darating pa sa iyo, huwag kang mag-alala. So, kung hindi ito yung right person na na-experience mo, kung meron kang current person ngayon, meron at merong person na naghihintay sa iyo dito. Okay? Pwedeng water sign. And for your closing message, be loyal to what you love. Diba? Kung ano naman yung mga gusto natin, ano natin yan, mag-i-stick tayo dyan, hindi natin yan i-give up So, napaka-importante dito ng, para makuha mo yung mga positive results, outcome, output, ma-achieve mo yung dapat mong ma-achieve. Dapat maging loyal ka doon sa ginagawa mo. I-express mo yung iyong, ano ba tawag dito, yung loyalty mo by sticking doon sa ginagawa mo. And hindi mo, kumbaga kahit na anong makaharap mong difficulties, challenges, magiging loyal ka pa rin doon sa kung ano, what you truly love, kung anong tinutukoy man dito, relationship man ito, o personal mong, mission, kung ano man yung goal mo na yan, sa trabaho man yan, sa relationship, o sa personal mo. Okay? As long as, as long as loyal ka dun sa ginagawa mo, meron at meron kang reward doon. No? Yung fulfillment, yung happiness, yun naman ang importante doon. Kasi nga, hindi mo ipagpapalit ito kahit anong mangyari. Kasi nga, love mo yan. Tao man yan, bagay, o kung ano man yung tinutukoy dito, pagdating dito sa bagay na love mo, na loyal ka dyan. Okay? So, ito yung mga nakuha natin, Aquarius, para dito sa iyong second week of January 7 to 14. Thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Take care and God bless.